So, back to the trauma. Mismong yun, parang nabugaw ako before. Kung tutuusin, natakot ako na hindi sumunod kasi para sa pera. Wala tayong kakainin. Grabe. Hello. Hi! This is Sharnami and kakaligo ko lang. I have my skincare here and let's start with the... Di ko alam, hindi naman ako expert dito. Pero ito kasi yung ginagamit ko para mawala yung tikyawat ko. So, before we start, I'm very thankful dun sa mga nagpunta ng birthday bash ko. And hindi ko na-expect na ganun kasaya pala. So, I'm gonna use the ordinary. Ito yung glycolic acid na 7%. Actually, sabi nila hindi daw dapat, ginagamit to araw-araw, pero, ginagamit ko siya araw-araw. So, ganyan. Ang cleanser ko pala ay Cetaphil. Yun ang aking cleanser. Kumusta naman kayo, guys? So, ilalagay ko rin siya sa underarm ko. Hindi na ako nagde-deodorant. Promise. So, mawawala talaga yung asim, kilig, and matagal siya. Tsaka nakakaputi kasi siya ng underarms and also yung mga dark spot for the face. Pwede rin siya actually sa singit. So, it's October 14, 4:40 p.m. Ang bilis ng oras. Tanghali na ako nagising and I've been through a lot. 2 days of hell. May mga miscommunication and misunderstanding between me and my partner. But, hindi ko nagkikwento sa inyo ng details. So, next naman ay yung eye cream. Na, yes, nag-focus siya. Lux Organics Bright Eyes Eye Cream. So, dito lang natin ilalagay. Ano ba? So, ito ang aking routine. Actually, tatry ko mag-makeup with you guys. Kasi grabe ang aking eye bags. Grabe talaga. So, syempre, hindi naman ako magvi-video ng walang dahilan. Wait. Next is this one. Garnier. Bright Complete. Vlogger Yarn. Yan. Vitamin C siya. So, narisabi sa akin ng friend ko na si Tina Slick. It's good daw sa skin natin. Oo, napansin ko yung niya, kahit 500 pesos siya. Pansin ko talaga yung glow every time I use this. Diba? Wait lang. So, I know it's recording. Baka mag-go live ako bigla, ate. Kasi naka-Streamlabs ako. So, next nyan, Centella Madagascar. This is Tone Brightening Capsule Ampoule. That one. Ito na nga ang story time. Sobrang, alam mo yung after the party, tapos ang daming nangyari, personally. Ganun talaga eh. Parang sinasabi sa akin ng tadhana, pag sobrang saya ko raw, parang kinabukasan, hindi na ako masaya. Parang ganun, parang nag-spike, tapos yung emotion, biglang malulungkot, magkakaroon ng anxiety, ganyan. So, ginagamit ko pala tong, oh my God, anong tawag dito? Lagay ko na lang sa screen. So, para mamassage natin yung face and ganyan lang. Siyempre, dati chubby chicks tayo hanggang ngayon, pero I'm getting there, papayatin tayo. So, I do workouts pala every 8 p.m. para wala na akong gagawin. Ganyan lang siya, massage lang, para mag-tone lalo yung face. Ganyan siya. So, nakita nyo na ang aking bare face. After that, I'm gonna use this Fairy Skin SPF 50. Ito yung sunscreen ko. Ito yung na-discover ko na affordable. Kasi, ganyan lang ang paglagay ko. Ay, ang dami. So, nahuhulog na ang aking tuwalya. Siyempre, sama na natin yung leeg. Marami akong nalagay sa mukha ko. I'm so sad. I think I'm depressed. Pero kinakaya naman. Ang dami kong pasa and everything. Pero dahil nagwawala ako, sometimes hysterical ako. And wala pa naman sa punto na gusto kong magpa-check up. Siguro na burnout lang ako sa daming nangyari, birthday celebration and etc. So, tapos na tayo sa face. And, syempre, kikwentuhan ko na kayo habang nagsusuklay ako. So, sana na safe kayo dahil nagbabadya ang earthquake. And ako rin naman, parang natatakot din ako since
Diba? Parang may sinasabi sila sa balita na big one, the big one, tapos ako ay nasa 17th floor. Grabe. So, binabagabag ako ng... So, ito ang aking bare face. Binabagabag ako ng sarili ko na dahil ilang beses kami nag-away ng partner ko. It's always like this because of the industry. Kung nasan ako. But I love what I'm doing. Ang hindi lang siguro okay is yung mga tao nasa paligid ko since my family, grabe, manghingi ng pera. Alam niyo yung pakiramdam na mahal niyo lang ba ako o kailangan niyo ako dahil mahal niyo ako. Yung ganong pakiramdam, ang pain ng ano ko. So, to ay magli-lip balm. This is Nivea. Sobrang iyak ko kahapon. So, maglo-lotion tayo. Ito yung favorite lotion ko, yung Abonné. Abonné. Tomato extract, miracle, spa milk. So, ayun, I've been stressed and hindi na kinakaya ng aking mental health. So, wala akong ibang gagawin kundi mag-vlog at kausapin kayo para naman ma-divert yung attention ko. Kasi hindi ako pwedeng tumigil sa paggawa, magtrabaho, paggawa ng pera and such. I don't know, bigla na lang kaming nag-clash ng partner ko. Maybe because napagod din siya sa mga nangyari. And napapansin niya na ako lately na bakit hindi daw ako okay. Kasi may nagpa-flashback sa akin na alam niyo yung parang tinago ko na siya sa may sugat ako, nakakainis. Tinago ko na siya sa likod-likuran ng puso ko. At hindi ko na siya inalala pa ng for how many years, like ilang taon na ba ako? 10 years. Kasi 10 years ago yata siya nangyari. And ang masasabi ko lang ay the reason why na-open ako sa industry na to is na-expose na ako before when I was 16 or 17 years old. Na-expose na ako sa ganitong industry. Hindi man sa content creation, pero sa mga cam show. So, and pag naaalala ko, sobrang sakit kasi ang nag-introduce sa akin ay mismong pamilya ko pa, mismong relatives ko pa. And yung mga relatives ko na yun, hindi ko na sila nakikita. Matagal na kami hindi nagkikita. Nung namatay yung lola ko, yung nanay ng lolo ko, nagpunta sila pero ayoko silang makita. Pero, syempre, nandito na ako sa industry to, I love what I'm doing. Pero yung past na nangyari sa akin, yung traumatic experience sa akin, na ito yung sitwasyon ha. Na-discover ko yung isang website which is yung person.com because of them. Yun yung mga nagpapakita at the age of 16 or 17 years old, yun yung nagpapakita, yung parang kala mong hook up in cam shows and everything. Doon, sa pagkakatanda ko, doon sila kumukuha ng mga potential clients, like, how much? 3 minutes, 3K, parang something like that. Foreigner ang tina-target. And malakas itong kamag-anak ko. Malakas sila. And nakapundar sila ng bahay, sasakyan, and everything. So, meron akong close relative, immediate family na siya nag-introduce sa akin to do that. And pagkaalala ko, Yahoo Mail pa ang gamit. And reunion siya, December. And ang nangyari nun ay nasa room ako with in front of the laptop and he's foreigner. And ang nangyari ay sinabihan niya pa ako na next time dapat mag-shave ka. So wala akong alam since bata lang ako noon. Ngayon nung naaalala ko, grabe pala talaga yung pinagdaanan ko and hinahunt ako nung multo ng nakaraan ko. And sobrang iyak ko. Marami pa akong mga naranasan because of poverty. Kung may choice lang ako sa panganay ako, breadwinner ako, kung may choice lang ako before, sobrang toxic talaga ng relatives ko. I'm so sorry kung sino man makakapanood nito, but they are the reason why I'm here. Napaka unlucky ko na tao, hindi ako galing sa mayaman na pamilya. Sobrang hirap namin, isang kahig, isang tuka, and hindi financial literate. Yun, walang literacy financially. So, ang nangyari,
isang kahit isang tuka. Nandun ko na ako natuto na mga sugar daddy, ganun. And, dahil kailangan ng pera, ginawa ko yon. So, pero ngayon, iba naman ngayon. Masaya ako sa kung anong ginagawa ko. Pero kapag binabalikan ko yung ugat, masakit para sa akin. Masakit, nararamdaman ko ngayon kasi parang feeling ko unappreciated ako, dumaan yung birthday ko, hindi ako nabila ng cake, ako lahat nagasikaso ng sarili kong birthday. But, pag birthday nila, ako lagi rin nag-aasikaso, parang kinukulit nila ako. Ako pa yung parang ATM, financer, something like that, sugar mommy. Nagiging ganun ako. And because I love them, nagiging tanga at martir ako. Kahit ano pang gawin ko, ginawa ko lahat, mag-walk, mag-escort, because of them, because I love them. Ngayon, na-realize ko na tama na, napapagod din ako. And hindi nila inisip. Masaya sila kapag may pera, masaya sila kapag maraming pagkain, masaya sila kapag nabibigay ko yung gusto nila, pero hindi nila ako naisip. I'm so sorry. I'm gonna end this right now. Tumatanda ako, and ayoko na nang hihila pababa. Kahit pamilya ko pa yan, wala na akong pakialam kasi gusto ko rin mabuhay ng masaya. Ayoko laging napipressure araw-araw. Maya mag-chat, pengin Gcash, pautang Gcash. You know what I mean? You get it, right? And sa kapwa ko na content creator, I know na hindi rin maganda yung dahilan kung bakit kayo napasok dito. Pero hanggat kaya yung labasan, lumabas na kayo dito. And sa mga nagtatangka naman pumasok, it's up to you guys. It's up to you. Basta i-surround nyo lang yung sarili nyo with people na hihilain kayo pataas, hindi yung pababa. Hindi yung parang, eto na nga yung trabaho nyo, malulugmok pa kayo. Yun lang naman. Kasi, at saka, Filipino kasi tayo toxic Filipino, Filipino culture na, blood is thicker than water. Utang na loob. Alam mo yung mga utang na loob mindset. Pagod na ako dyan, guys. Sobrang pagod na ako. And, kamusta naman yung sarili ko, di ba? Tapos kapag hindi mo naman sila pinahiram ng pera, magagalit sa'yo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Syempre, may mga gusto rin akong gawin sa buhay ko. Gusto kong mag-ipon pa, marami akong binabayaran, insurance and everything. Pero hindi nila naintindihan yun. Kasi ang alam lang nila sa sarili nila, isang kahig, isang toka, hanggat mabubuhay. Hanggat may pagkain, mabubuhay. Yun na lang, wala na. Naging kontento na sila dun sa mga ganung bagay. So, back to the trauma. Mismong yun, parang nabugaw ako before. Kung tutuusin, natakot ako na hindi sumunod kasi para sa pera. Wala tayong kakainin. Grabe.